Good day mga kanegosyo, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa event, sa club, sa bar, email nyo lang ako, message lang kayo or comment lang kayo sa baba. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, hindi putyo-putyo, hindi networking, sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental, hanggang ngayon nagninegosyo pa rin. Ang topic natin ngayon mga kanegosyo tungkol kung bakit hindi lalaki ang sari-sari store. Eto, kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video na to. Sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pala akong magnegosyo. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang ito yung dahilan kung bakit hindi lumalaki yung negosyo mo. Way back nung pandemic mga kanegosyo, 95% ng malapit sa school na negosyo puro nagsara. Almost konti lang yung natira eh. Kasi 2 years din na nag-online class yung mga school. Kaya talagang walang customer. At isa na yung negosyo kong nagsara doon mga kanegosyo na sari-sari store. Pero tinawid ko pa yun hanggang 2021. Pero wala na talaga eh. Sa pagsasari-sari store, naitayo ko yung sari-sari store ko mga kanegosyo malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate ako ng Marketing Management mga kanegosyo sa TIP, Technological Institute of the Philippines, Cubao, Quezon City. Hindi ko na sabihin kung anong batch. After ko graduate ng college, nag-work na rin ako sa sales mga 2 years lang. Bata pa lang naman ako graduate na ako kasi wala pang senior high noon before. So after kong mag-work as a sales, hindi ko talaga gusto ko talaga pasukin mundo ng pagninegosyo. Walang masama sa pagtatrabaho Gusto ko lang talaga magnegosyo, kumaga ako lang to, kumaga kanya-kanya lang talaga tayo. So pinasok ko yung mundo ng pagninegosyo. Bakit sari-sari store? Madali buksan. Hindi ako marunong magluto. Hindi naman ako marunong magtato or ano. So gusto ko lang ma-experience. Natutunan ko sa sari-sari store mga kanegosyo, walang focus in one at hindi natin may scale up sa level 2 business model mga kanegosyo. Ang sari-sari store, lagi nilang sinasabi pag lumaki magiging grocery daw, mali. Dahil magkaiba ang business model ng sari-sari store at grocery store mga kanegosyo. Sa sari-sari store, naglabas ka muna ng pera, ng puhunan, namili ka muna ng produkto sa tindahan at kikita ka lang kapag may bumili na or may benta na. Sa grocery store mga kanegosyo, babagsakan ka muna ni supplier ng mga produkto or item at babayaran mo si supplier within 3 to 4 months. Platform business model kay grocery store, parang halos katulad lang to ng hardware mga kanegosyo. Imagine niyo, sa loob ng 3 buwan nasa may-ari ng grocery store yung pera or yung cash. Panalo sa cash flow dito yung may-ari. Sa loob ng 3 buwan, pwede niyang ibayad ng bills yung pera, paikutin sa mabilis na transaction, bayad sa empleyado, rental, kuryente. Sa loob, para siyang umutang sa bangko na walang interest mga kanegosyo. Postpaid. Iba ang business model ng grocery store mga kanegosyo. Hindi ko sinasabi na i-close mo na yung sari-sari store mo May income pa rin naman yan. Kumbaga from sari-sari store, mag-isip ka ng isang negosyo na pwedeng ma-applyan ng distribution model, franchising, licensing, manpower, software. Halimbawa, habang nagsasari-sari store ka, isipin mo yung ice tube. Yung ice tube, pwedeng mapalaki ng distribution model yon mga kanegosyo. Yun, yung tunay na, doon ka tunay nakikita.
may kita naman sa sari-sari store mga kanegosyo. Pero hindi ko sinasabi na kung magkano ang kita ng sari-sari store, kahit million pa yung kinikita mo, ang sinasabi ko dito, it's all about business model mga kanegosyo. Kahit 1 million pa yung kinikita mo sa sari-sari store mga kanegosyo, level 1 pa rin yan kasi hindi yan platform business model tulad ng grocery store. Hindi mo pa rin mapapalaki yan. Sari-sari store pa rin yan mga kanegosyo. At kung nagsisimula ka magnegosyo, sikapin mong mag-focus in one, hanapin ang community ng mayaman, scale up sa level 2 business model yan. Pang-apat, kailangan na natin gumawa ng original content mga kanegosyo. Kasama na sa labanan ngayon yan mga kanegosyo. At kung umabot ka sa dulo na video na to, click mo naman yung subscribe dyan, heart mo na rin tong video ko, comment ka lang sa baba. Sabihin mo sari-sari store kung may sari-sari store ka rin. Bilang negosyante, kung dumadaan tayo ng pagsubok or struggle sa buhay, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.